Nagsisimula ang chapter kung saan nagpakilala ang estatwa bilang ang dakilang itim na dragon na si Anton Pretoni, at ama ni Eileen. Sinabi na paprotektahan ko ang lahat dito. Pagkarinig nito, si Inang Oso, Baby Oso, at lahat ng mga kuneho ay natulala. Nabigla si Sejan, at halos pabulong na sinabi, "Ama ni Eileen, ano? Mukhang nandito si Daddy Dragon para makilala ang magiging manugang niya." Pagkatapos nito, inulit ng estatwa na siya ang dakilang itim na dragon na si Anton, at siya ang ama ni Eileen. Samantala, si Sejan, kasama ang lahat, ay nakatayo na parang batang kuneho at batang oso na nagulat. Nakatayo ang ama ni Eileen sa harap bilang estatwa, nakabuka ang bibig. Nananatiling nagulat si Sejan, at tinanong niya ang estatwa ng dakilang itim na dragon na si Anton. Hindi niya maintindihan kung paano naging ama ni Eileen ang estatwa ng dakilang itim na dragon. Kung totoo ito, paano naging estatwa ang ama ni Eileen? Maraming tanong si Sejan na gusto niyang itanong sa dakilang itim na dragon na si Anton. Ngunit walang oras dahil ang hukbo ng mga corrupted ants ay maaaring pumatay sa lahat sa anumang sandali. Sumagot ang estatwa ng dakilang itim na dragon na si Anton kay Sejan sa isang malalim at nakakatakot na boses. Ipinaliwanag ni Anton na ito ay isang sinaunang estatwa na ginawa gamit ang sinaunang magic ng golem. Tanging ang ama ni Eileen at ang lolo niya ang makakapag-activate nito. Ngunit, dahil sa ilang hindi inaasahang dahilan, nawala ang access nila sa estatwa. Maya-activate lang ang estatwa kung ang tunay na may-ari na si Eileen ay nasa panganib. Ngunit, sa hindi malamang dahilan, hindi ito na-activate ni Eileen. Nananatili lang ito sa silid ng kayamanan. Nang binigyan ni Eileen si Sejan ng access sa estatwa, naligay sa panganib ang buhay ni Sejan. Kaya na-activate ang itim na estatwa. Ngayon ay nagkaroon ng kakayahan ng ama ni Eileen na makipag-usap kay Sejan at kontrolin ang estatwa. Dagdag pa ni Anton na, sa hindi matukoy na dahilan, siya at ang lolo ni Eileen ay natrap sa ibang dimensyon. Biglaang nagsara ang pintuan patungo sa ika-79 na palapag, kaya't hindi sila makapasok sa itim na tore o magkaroon ng kapangyarihan sa ika-79 na palapag at sa buong tore. Ngunit ngayon, salamat kay Sejan, nakahanap si Anton ng paraan para makipag-usap kay Eileen. Ang estatwang ito ay na-activate partikular para kay Sejan, na nagbibigay sa kanila ng koneksyon sa ika-79 na palapag pagkatapos ng napakatagal na panahon. Ang ama ni Eileen, sa anyo ng kanyang itim na estatwa, ay yumuko at nagpasalamat kay Sejan. Lubos na nagpapasalamat sa pagsagip kay Eileen mula sa kanyang atake sa puso ng dragon. Dahil dito, nagulat at nahiya si Sejan. Sinabi niya kay Anton na hindi na kailangan magpasalamat. Tungkulin niyang iligtas si Eileen. Kahit sino man sa kanyang kalagayan ay gagawin din ng pareho. Ngunit iginiit ni Anton, ipinaliwanag na dapat ay alam na ni Sejan ngayon na ang buong tore ay nasa kaguluhan, lalo na ang ika-79 na palapag, dahil ang mga dragon ay naipit sa ibang dimensyon, kaya walang makakapag-maintain ng tore. Si Eileen, isang may sakit na batang babae, ay hindi kayang i-maintain ito ng maayos. Pagkatapos ay humiling si Anton ng tulong kay Sejan at kinabahan si Sejan, talagang nagulat. Hindi niya maintindihan kung anong tulong ang hinihingi ni Anton. Ipinaliwanag ni Anton na gusto niyang si Sejan ang mag-control sa buong tore bilang kapalit ni Eileen. Ayon kay Anton, si Eileen ay hindi pa handa at hindi marunong mag-manage o mag-alaga ng tore, ngunit kaya ito ni Sejan. Nang marinig ito, lalo pang naguluhan at nagulat si Sejan. Sinubukan niyang ipaliwanag ng nagmamadali na siya ay isang magsasaka lamang na walang kakayahang lumaban at walang kalaban-laban-laban sa mga halimaw sa ika-79 na palapag. Paglingon niya sa kaliwa, nakita ni Sejan ang hukbo ng corrupted ants. Napapalapit at sinabi niya na siya ay napakahina upang protektahan ang kanyang sakahan at mga halimaw laban sa kanila, kaya paano pa niya magagawang pamahalaan ang buong tore? Parang imposible ang gawaing ito. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena at nakita natin ang napakalaking mga corrupted ants. Kasama ang maliliit na corrupted ants at mga kulay dilaw na corrupted ants na halaman na dahan-daw ang nagmamarcha palapit kay Sejan. Malapit na silang makarating sa kanya. Napansin ito ng mandirigmang kuneho at tinawag si Sejan, sinasabing sobrang lapit na nila. Kung hindi sila kikilos agad, lahat sila ay mamamatay. Ngunit kasabay nito,
Sa malalim na boses, sinabi ni Anton kay Sejan na minamaliit niya ang sarili niya. Kaya ni Sejan na ayusin ang sitwasyong ito. Nakatayo si Sejan doon, naguguluhan at namamangha, dahil sa isip niya. Hindi siya sapat na malakas upang talunin ang mga corrupted ants. Kahit ang Mommy Bear ay hindi kayang labanan sila ng mag-isa, paano pa kaya siya? Ngunit nagpapatuloy si Anton sa malalim niyang boses at ipinaliwanag na kahit hindi pa sapat na malakas si Sejan upang pamahalaan ang buong tore ngayon, hindi niya kailangang mag-alala. Tutulungan siya ni Anton na maabot ang imposible. Lalong napabuka ang bibig ni Sejan, nagulat at hindi makapagsalita. Biglang may kakaibang ginawa ang itim na dragon. Itinaas nito ang mga pakpak, itinaas ang mukha at inilapit ang leeg kay Sejan, sumisigaw. Nag-iba ang boses ng dragon. Ngayon ay galit na ito at nagpakilala bilang si Kaiser, ang lolo ni Eileen. Nakita ni Sejan ang biglaang galit na ito at natural lang na natakot ang mga kuneho. Nagpagulong-gulong sila sa lupa habang ang mga batang kuneho ay nagtago sa likod ni Sejan. Sa boses na nagbabantang tono, sinabi ni Kaiser na dahil kay Sejan, matagal na niyang hindi nakikita si Eileen. Gusto ni Kaiser tusukin ang ulo ni Sejan gamit ang kanyang mga kuko. Ngunit dahil sa ginawa ni Sejan para kay Eileen, hamupa ang galit ni Kaiser. Nagdesisyon siyang huwag saktan si Sejan. Si Sejan, na nananatiling naguguluhan, ay hindi alam kung matatakot o magpapasalamat. Ngunit una, nervyosong nagpakilala siya. Sinabi niya na siya si Sejan at masaya siyang makilala si Kaiser. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Sejan, sinasabing hindi niya alam kung bakit hindi makapasok si Kaiser at ang iba sa ika-79 na palapag. Tumawa ng malakas si Kaiser, sinabing biro lang iyon. Sa tingin niya mas magalang si Sejan kaysa inaasahan. Oo, galit siya, pero dahil nakita niyang iniligtas ni Sejan si Eileen ay hamupa ang kanyang galit. Ngunit ngayon naging seryoso si Kaiser. Napansin niyang sobrang lapit na ng mga corrupted ants. Itinaas niya ang kanyang dibdib, itinaas ang ulo at sa seryosong tono, sinabi niyang maari nang ipagpaliban ang usapan. Kailangang linisin muna natin ang mga bulok na damo sa lupa. Lumipad si Kaiser papunta sa langit, mabilis ang pagaspas ng mga pakpak, na nagdulot ng maliit na buhawi. Halos lumipad si Sejan sa ere habang ang mga kuneho ay pilit na nakakapit sa kanya. Sa susunod na sandali, lumipad si Kaiser ng mataas sa asol na langit. At makikita natin ang mas malawak na tanawin kung saan ang paglipad ni Kaiser ay lumikha ng isang shockwave na nagtulak sa mga corrupted ants paatros. Mula sa itaas, tinitingnan ni Kaiser ang mga nilalang, at kung ikukumpara sa kanya, parang mga langgam lang sila. Nagsimulang magliwanag ang mga mata at katawan ni Kaiser, ang kanyang bibig ay naglalabas ng asul na apoy. Bamuka ang bibig ni Kaiser at nagsalita ng may matinding apoy. Paano nang ahas ang mga bulok na damong ito na pumunta rito para guluhin ang kaibigan ni Eileen? At sa sinabi na iyon, naglabas si Kaiser ng isang napakalaking, matinding flamethrower. Nagningning sa asol ang buong rebulto, at sa isang kisap mata, bumuhos ang flamethrower sa lahat ng corrupted ants. Napakabilis bumagsak ng flamethrower kaya hindi man lang nakapag-react ang mga nilalang. Hindi nila alam kung ano ang tumama sa kanila. Nang tumama ang flamethrower sa kanila, natunaw sila kaagad sa kinaroroonan nila. At pagkatapos, mayroong isang malakas na pagsabog, sobrang lakas, para bang isang napakalaking pagsabog mula sa layong 500 talampakan. Nagsimulang yumanig ang buong ika-79 na palapag. Ang shockwave ng pagsabog ay kumalat sa lahat ng dako, yumanig sa buong palapag. Samantala, sa Black Tower, natutulog ng payapa si Eileen, nananaginip. Sa kanyang panaginip, naglalaro siya ng doktor. Doktor kasama si Sejan. Si Sejan ang naging doktor, at si Eileen ang pasyente. Ngayon, magpatuloy tayo. Pagkatapos, lumipat ang eksena. Ipinakita sa atin ang naging resulta. Isang malaking butas sa lupa ang iniwan ng flamethrower ni Kaiser. Sobrang init at lakas ng flamethrower na ang buong lugar ay naging pulang magma. Natunaw mismo ang lupa. Sobrang tindi ng init kaya umabot ito kay Sejan. Sa kabutihang palad, tinakpan ni Mommy Bear si Sejan ng kanyang mga paa, pinuprotektahan siya mula sa pagkakahagis ng shockwave. Ginawa rin ni Baby Bear ang pareho, pinuprotektahan ang lahat ng mga kuting mula sa epekto.
Nang lumabo ang usok at humupa ang shockwave, gumapang palabas si Sejin mula sa ilalim ng mga paa ni Mommy Bear. Namangha siya, kitang-kita ang buong bundok na nawala mula sa isang pag-atake lamang ng itim na dragon. Ito ba ang tunay na lakas ng itim na dragon sa ika-79 na palapag? Nagtataka si Sejin, patuloy na humahanga. Pagkatapos, bumaba si Kaiser papunta kay Sejin at tinawag ang kanyang pangalan. Si Sejin, muling kinakabahan, ay pinapanood si Kaiser habang siya ay bumababa. Sa kanyang malalim na boses, inutusan ni Kaiser si Sejin na pumunta sa lugar kung saan niya nilipol ang lahat ng mga corrupted ants. Sinabi ni Kaiser na mayroong isang bagay doon. Isang bagay na makakatulong kay Sejin na maging malakas. Nagulat si Sejin at nagsimulang magtaka kung anong klaseng bagay ang makakapagpalakas sa kanya ng ganoon kabilis. Naghintay si Sejin ng humigit kumulang 10 minuto dahil ang buong lugar ay natutunaw pa rin sa magma at hindi pa ligtas lumapit. Pagkaraan ng 15 minuto, nang sa wakas ay tumayo si Sejin sa harap ng malaking butas. Sobrang init pa rin ng lugar, may usok na umaangat mula sa lupa. Maingat na bumaba si Sejin papunta sa butas, kasama si Baby Bear. Habang bumababa sila, binalaan ni Sejin si Baby Bear na mag-ingat dahil sobrang init pa rin ang lugar. Pagkatapos nito, napansin ni Sejin ang isang bagay na kumikislap sa asul sa harap ni Baby Bear. Ang Baby Bear, na puno ng kuryosidad, ay nagsabi kay Sejin na tingnan ito. Habang papalapit si Sejin, nakita niya ito. Isang kumikislap na asul na binhi. Si Sejin, palaging mausisa, ay tumayo mismo sa harap ng binhi, maingat itong sinusuri. Sa kanan niya, ang mandirigmang kuneho ay nakabantay. Habang sa kaliwa, pinapanood ni Baby Bear ng mabuti. Tinitiyak na walang mga corrupted ants sa paligid. Sa wakas, kinuha ni Sejin ang misteryosong binhi sa kanyang mga kamay, at agad na nagsimula ang sistema, sinusuri ito. Ang bintana ng sistema ay nag-abiso kay Sejin tungkol sa katayuan ng binhi. Ito ang pinalakas na binhi ng corrupted ants at bumagsak na nilalang. Ang binhing ito, na sumipsap ng enerhiya ng asul na buwan, ay napalakas. Ang pagkain nito ay permanenteng magpapataas ng lahat ng stat ng 10 puntos. Ngunit mayroong isang panganib. Kung iiwan ito sa lupa, ang binhing ito ay tatubo at magiging isang malakas, na corrupted ants. Nakita ito ni Sejin, nagulat siya. Napanganga siya dahil na-realize niya kung gaano kaganda ang bagay na ito. Karaniwang isang stat point lang ang makukuha mo bawat pag-level up. Ngunit sa pagkain ng binhing ito, para ka nang nag-level up ng 50 hanggang 60 beses. Ito ay higit pa sa malaking bagay. Isa itong pagbabago ng laro. Biglang bumaba si Kaiser sa tabi niya, sinasabihan si Sejin sa kanyang malalim na boses na kainin ang binhi. Palalakasin nito ang mahina at kawawang katawan ni Sejin. Bagamat hindi siya magiging sapat na malakas upang talunin ang isang buong hukbo ng mga corrupted ants. Ito ang magiging unang hakbang patungo sa pagiging malakas upang pamahalaan ang tore. Ipinaliwanag ni Kaiser na ito ang simulan ng paglalakbay ni Sejin patungo sa lakas. Ngunit si Sejin, medyo asiwa, ay nagtanong. Sinabi niya kay Kaiser, ito ay binhi ng isang nabulok na nilalang. Hindi ba't kakaiba ang kainin ito ng hilaw? Maaari ko bang lutuin muna? Nang marinig ang salitang pagluluto, medyo naguluhan si Kaiser. Tinanong niya si Sejin, marunong ka bang magluto? May kagamitan ka ba? Ang pagluluto sa loob ng tore ay hindi ordinaryong bagay. Isa itong mahika. Ang pagluluto sa loob ng tore ay parang pagpapalakas ng isang bagay sa mas mataas na antas. Halos katulad ng pangkukulam. Ipinaliwanag ni Sejin na bagamat mayroon siyang kagamitan sa pagluluto, hindi niya ito nadala. Kaya plano niyang lutuin ang binhi pagbalik nila sa kuweba. Pagkatapos nito, tinanong ni Kaiser kung may iba pang bagay si Sejin na niluto o itinanam sa loob ng tore. Kumuha si Sejin ng ilang magic cherry tomatoes at iniabot ito kay Kaiser. Medyo nagtataka si Sejin kung paano dadalhin ni Kaiser ang cherry tomatoes sa tunay niyang katawan. Ngunit ipinaliwanag ni Kaiser na may warp gate sa loob ng tore. Anuman ang kainin ni Kaiser sa anyong ito ay direktang i-teleport sa tunay niyang katawan. Kahit si Sejin, kung kainin siya ni Kaiser, ay matet-teleport sa tunay niyang anyo. Pagkatapos, lumipat ang eksena.
Makikita natin si Kaiser sa tunay niyang anyo, nakaupo sa isang itim na gaming chair. Para bang suot niya ang isang futuristic na VR headset na kumokontrol sa itim na estatwa na nakita natin kanina. Nagtataka si Kaiser, sinusuri ang magic cherry tomatoes na iniabot sa kanya ni Sejun. Nagtanong si Kaiser, pagkatapos kainin ito, nakatulong ba ito para lumakas ang Dragon Heart ni Aileen? Napalakas ba nito ang kanyang mana? Samantala, pinapanood ni Anton ang lahat sa pamamagitan ng isang holographic na recording. Nakikita niya kung paano pinakain ni Sejun si Baby Bear at iba pang mga nilalang ng pulang balang at kumakain din siya ng iba pang mga masarap na bagay. Pagkatapos, sinusuri ni Anton ang mga ginawa ni Sejun ng detalyado. Kung paano nagtanim si Sejun ng iba't ibang uri ng pananim at kinakain pa rin ang mga ito. Nagulat si Anton sa nakita kung paano isang nilalang nakadalasang dumarating sa libo-libo at nagdadala ng pagkawasak saan man, ay natalo ni Sejun, at ngayon ay kinakain niya ito ng may kasiyahan. Karaniwan, ang pulang locust ay lason. Ngunit salamat sa pagluluto ni Sejun, ito ay naging nakakain. Hindi lang tinalo ni Sejun ang isang napakadelikadong halimaw, ngunit pinapakain niya rin ito sa lahat ng nasa tore. Tama, nilutis niya ang dalawang problema ng sabay. Tinalo niya ang pulang balang. At tumutulong din siyang lutisin ang problema sa pagkain sa buong tore. Si Sejun ay nagtatanim ng mga kakaibang nakakain na pananim na may mahika. Sa pagkain ng mga pananim na ito, dahan-dahan ring gumagaling si Aileen. Nagsisimula ng magtanong si Anton. Si Sejun ba ay talagang isang magsasaka lang sa tore? Napakakaunting alam niya tungkol sa klaseng ito sa lahat ng mga taon. Pagkatapos nito, dumating si Kaiser na tumatakbo papunta kay Anton. Nagtataka si Anton kung ano ang nangyari. May nangyari ba kay Sejun? Ipinapaliwanag ni Kaiser na siya ang humawak ng buong sitwasyon. At pagkatapos ay ipinakita niya kay Anton ang isang cherry tomato. Si Anton ay naptense. May problema ba sa cherry tomato? Ngunit, may ngiti sa mukha, binigyan siya ni Kaiser ng thumbs up. Sinasabing masarap at juicy talaga ang cherry tomato. Gusto pa niya ng higit pa. Nakita ni Anton ang masayang mukha ni Kaiser at siya rin ay nagulat. Samantala, paulit-ulit na tinatawag ni Sejun ang pangalan ni Kaiser sa harap ng itim na estatwa ng dragon. Ngunit abala si Kaiser sa pagkain ng mga cherry tomato ni Sejun. Hindi maintindihan ni Sejun kung bakit biglang tumigil si Kaiser sa pagsagot. Kaya tumalikod si Sejun at sinabihan ang batang oso at ang itim na kuneho na umalis na sila dito at umuwi na. Siya ay gutom at antok. Ngunit ang batang oso at itim na kuneho ay nakatayo sa harap ng isang malaking sanga. Nilapitan ito ni Sejun, at ang batang oso ay nagpupumilit na iuuwi ang malaking sanga. Nakikita natin ang napakalaking sanga, na halos doble ng laki, ng inang oso na nakahiga sa lupa. At gusto ito ng batang oso bilang kanyang sandata. Sinusuri ni Sejun ang sistema at natuklasan na ito ay isang drop item mula sa corrupt na entidad. Ngunit sinabihan ni Sejun ang batang oso na sobrang laki ito para iuwi. Dahil dito, nalungkot at medyo nadismaya ang batang oso, ngunit naiintindihan niya. Ipinangako ni Sejun sa kanya na sa susunod, pagbalik ni Theo, bibigyan niya ang batang oso ng napakagandang sandata. Sumang-ayon ang batang oso, ngunit nang paalis na sila, nakarinig si Sejun ng ingay. Tumalikod siya at nakita ang batang oso, na pinupulot ang malaking sanga. Malapit nang sumigaw si Sejun sa batang oso. Sinasabing sinabi na niya na hindi nila pwedeng iuwi iyon. Ngunit biglang nagsimulang lumiit ang malaking sanga. Lumiit ito ng husto na kasya na ito sa mga kamay ng batang oso. Dahil dito, parehong nagulat sina Sejun at ang itim na mandirigmang kuneho. Ang batang oso, na may ngiting nakangiti, tinanong si Sejun kung maaari na ba niyang iuuwi ang sanga ngayon. Ang sistema ay nagbigay ng abiso kay Sejun na ang sanga ay isang sandata na maaaring palakihin o paliitin ng batang oso ayon sa kanyang kagustuhan. Pinanood ni Sejun kung paano ang sanga ay sumanib sa batang oso. Naging kanyang personal na sandata. Sina Sejun at ang itim na mandirigmang kuneho ay namangha. Ang batang oso ay nag-post na may kumikislap na mga mata, sobrang saya sa kanyang bagong sandata. At sa gayon, dito natapos ang episode.